Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat at saludo sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating programa with Ma'am Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila 2.0. Mga kababayan, balikan po natin itong pahayag ng grupo ng prosecution mula sa House of Representatives. Ito po yung mga alipores ni Marcos at Romualdez na nagsisilbing attack dogs para durugin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte diyan sa kanilang diskarte sa bulok na impeachment articles nila sa pagsisimula ng trial sa impeachment court ng Senado. Pinangungunahan ito ni Malita Gang leader Luis Tro. Yan pong tawag sa kanya. Ang maraming bansag to dahil kay Speaker, itong sobrang sip-sip kay Marcos at kay Romualdez. No? Sinasabi nila na no show daw si Sara Duterte sa pre-trial. Natural naman, hindi siya obligado. Sa ilalim po ng saligang batas, o ano pa mang rules ng Senado, hindi naman po obligado ang Vice President na mag-attend ng personal sa hearing o court trial o sa court proceedings. Depende po yan sa kanya. At dahil wala namang nagbabawal na hindi siya mag-attend at hindi rin naman po mandatory o obligasyon na mag-attend siya, may mga lawyers naman po na umaharap. At ito ay malinaw na taktika ng propaganda. Itong inilalabas ng grupo nila Luistro para palabasin at ihulma sa kaisipan ng taong bayan na walang respeto, walang paggalang si Vice President Sara Duterte sa proseso ng impeachment. Which is not true, mga kababayan, sapagkat una sa lahat, mayroon pong nakabinbin na inihayag na isinampa na paglilinaw na petisyon sa Korte Suprema ang kampo ng Vice President sapagkat muli pong inabuso at lagpas na sa otoridad nila ang ginawa ng House Committee on Justice. Naging kangaroo court mini trial po ang kanilang ginawa para magkaroon ng fishing expedition. Dahil wala naman silang sapat na batayan at ebidensya sa kanilang inaakusa laban kay Vice President Sara Duterte. Yung sinasabi nila na hindi sinasagot yung mga confidential fund, yung mga pangalan at iba pa, nasagot na po lahat yon sa Commission on Audit. At kaya nga, wala namang kaso na isinampa ang Commission on Audit o ang Ombudsman patungkol dyan. Subalit ipinipilit po ng grupo nitong mga prosecutors di umano na si Sara Duterte ay nagkakasala. Pero dahil wala silang ebidensya, nagkaroon sila ng fishing expedition. At dahilan yan para ito ay punahin at tutulan ni Vice President Sara Duterte dahil yan po ay labag sa prinsipyo ng due process of law. Labag din po yan sa prinsipyo ng pagbabawal ng fishing expedition. Ang trial at mga ebidensya, testimonya, lahat ng yan po ay doon yan ilalatag kapag nagkaroon ng pag-convene ng Senate Impeachment Court. Samantalang wala yan sa kapangyarihan ng House Committee on Justice, ginawa po nila. Nilabag nila ang Anti-Privacy Act, nilabag nila o yung Anti-Privacy Protection Act, nilabag nila ang Anti-Bank Secrecy Law o yung Bank Secrecy Law mismo, at pati na ang Anti-Money Laundering Council na mga patakaran para lamang ipakita na mayroon daw silang mga nakukuhang ebidensya. Samantalang, ang sabi sa kanila, i-present nyo yan sa impeachment court at wag gawin na parang ito ay naging isang mini trial. Hindi sila nakinig, ipinagpatuloy pa rin po nila dahil utos nga yan ni Marcos at nila Romualdez na talaga namang wasakin, lubusang sirain si Sara Duterte doon sa impeachment process pa lang. Ngayon, sa pre-trial po, nais nating mabigyan ng emphasis na ang pre-trial ay hindi pa po ang aktual na
sisimula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. So, ang purpose ito, mga markings of evidence, markings of affidavit at iba pang mga requirement sa pag-present ng mga testimonya at mga testigo. At ganun din po sa number of calendar of days, kung gaano katagal ang ikanilang gagawin na pagsasagawa ng presentation during the impeachment trial, which tentatively, ang pagkakaalam natin, nakatakda ito na magsimula sa July 6, mga kababayan. So, ngayong araw ay last day ng kanilang pre-trial. Hindi pa rin po nagpakita doon si Vice President Sara Duterte dahil hindi naman po siya inoobliga ng batas. Pangalawa, may mga sapat ng pagpapakita ng kakayanan ang kanyang mga abogado upang sumagot at magpahayag sa legal na proseso involving impeachment trial. At pangatlo, gagamitin po ito ng propaganda attack sa kanya at kung ano-anong mga visual aid ang gagawin ng grupo ng mga komunistang propagandista like itong si Reneco, itong si Lola Laila de Lima, and others na kukutsain nila si Vice President Sara Duterte. Pero alam natin na mas matapang po si Vice President Sara Duterte kung ikukumpara sa kanila na itong mga impostor, kung ang pag-uusapan ay ang integridad at dangal ng pagiging matino ng mga lider ng gobyerno, itong mga grupo ng mga prosecutors na to na binuo po mula sa House of Representatives, ay karamihan sa kanila dyan, lahat halos sangkot sa flood control scandal, sa mga insertions, at sa pandaraya sa budget. So ano po ang dangal at integridad nila para magpakitang gilas? Ay sila mismo ang bahagi ng mga nakinabang o nag-enable o sumuporta kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez sa kanilang pagpapatupad ng sistematiko at malawakang korupsyon. Now, lilitisin ninyo ang Vice President Sara Duterte, wala naman kayong pruweba. Wala po kayong sapat na pagpapakita kung ano ang kanyang mga nilabag, maliban sa sinasabi nyo na hindi niya maipaliwanag ang mga confidential fund. Pero sa totoo lang, ay matagal niya nang ipinaliwanag sa Commission on Audit at yun nga, ayaw yung tanggapin. Pangalawa, yung kanang mga sinasabi nila na mga ill-gotten wealth o mga unexplained wealth ay mukhang mahihirapan silang i-prove yan dahil wala na maipakita sila na mayroon pong pagkamal ng mga nakaw na kayamanan ang pamilya Duterte. At kaya, ang kanilang impeachment complaints ay talagang malabnaw. In fact, dapat nga i-dismiss ito. Pero dahil out of courtesy, siguro ng Senado, pinagbigyan. Pero right now, malabo po nilang ma-establish ang katotohanan sa mga aligasyon. Kaya atat na atat sila na pababain. Sila Marcos, sila Romualdez, at itong mga tauhan nila, atat na atat sila na pababain nila ang threshold of the 2/3 na sinasabi ng saligang batas. For an impeachable official, para makonvict sa impeachment court sa Senado, ang requirement ay 2/3 of all the members of the Senate. Hanggang ngayon po, hindi nila yan may pakita kung bakit hindi pwedeng tawagin na members of the Senate si Senator Jingo Estrada at si Senator Bato de la Rosa. Sapagkat there is no vacancy declared on their office. No? Wala lang sila physically. Pero the numbers of composition ay pareho pa rin, 24 pa rin po. Unless there will be an amendment to the Constitution, ang senador na bumubuo ng Senado ng Republika ng Pilipinas, 24, hindi po 22. Kahit pa na si Senator Bato de la Rosa po ay nagtatago, nag-safety ng sarili niya dahil sa bogus at maabuso na paggamit ng ICC warrant of arrest laban sa kanya nitong gobyerno ni Marcos Jr. Ganon din po si Senator Jingo Estrada na pinipilit-pit upang siya'y durugin sa impeachment or sa pagkalas sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano
at maging bahagi ng sunod-sunuran, nakatali sa liig at nakatali sa ilong ng mga senador ni Marcos Jr. So, the only thing na magkaroon ng vacancy ang opisina at posisyon ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada ay number 1, kung mag-resign sila. Number 2, kung sila ay mamatay. Number 3, kung sila ay ma-expelled ng mga miyembro nila na dapat may 16 senators na boboto sa isang plenaryo upang ipatalsik o palayasin bilang senador si Senators Jinggoy Estrada and Bato de la Rosa. Wala. So, resignation, death, expulsion, at ang pang-apat, kung sila po ay mai-transfer ng kanilang appointment, halimbawa nagpa-appoint sila sa kabinete o sa judiciary kung abogado sila, yan lang po ang pwedeng mawala sila doon sa, o kaya nagkaroon ng conviction finally by the Supreme Court affirmed, ay kasama po ang disqualification from holding public office. All of this wala. So paano naging blanco? At paano na hindi na sila senador kung hindi sila bibilangin? Pero dinodoktor po at pinipilit nila na ito ang interpretasyon. Kagaya din po ng pagpipilit nila na dapat uma-attend si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings sa Senate, which is hindi rin po required, no? Kaya naman tayo po ay nananalangin na sana maibasura na ito ang masama at baluktot na impeachment cases na ito kung idideklara ng Supreme Court na ang buong proseso na ginawa nila sa House of Representatives ay tantamount to fishing expedition and therefore it was lagpas na sa otoridad at jurisdiction ng Committee on Justice. Therefore, the process was void. So, hindi na magiging valid muli ang impeachment articles nila. However, in the absence of the Supreme Court categorical decision, mananatili po ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman, inihahanda na nila Marcos at Romualdez ang narrative na dapat hindi 2/3 based on 24 members of the Senate. Dapat 2/3 of 22 lang. So kung 2/3 of 22 lang ang bibilangin nila dahil wala nga physically si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, 14 ang pwede nilang makuha na numero sa 2/3. However, that is not the intent of the Constitution. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Malinaw po yun, wag na nating bigyan pa ng anumang interpretasyon sapagkat nananatili po si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada na members pa rin sila ng Senate. Therefore, they must be included in the count of the senators. 24 dapat. So, 2/3 of 24, 16. Right now, 13 lang po ang mga hudas na senador ni Marcos Jr. Eh baka hindi pa lahat bumoto kaagad, no? Ay dahil ang iba dyan re-electionist, no? For example, si Mig Zubiri baka magpa-re-elect ito, si JB Ejercito. So it will be a very big political disaster para sa kanila kung sila ay mamamarkahan na nakipagsabwatan sila upang tanggalin ang mandato na ibinigay ng 32 million na mga Pilipino na nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan, ng ating bansa, na ngayon ay pilit tinatanggalan ng kanyang otoridad at kapangyarihan dahil lamang kalaban siya ng gobyerno ni Marcos Jr. So the pre-trial has already concluded today, and nakita natin na marami po sa mga witnesses ayon sa mga iniulat ng mga tagapagsalita ng both the prosecution and defense panel ay may mga magkakapareho silang mga witnesses, may mga magkakaparehong mga ebidensya. Kung papaano po ito i-present at papaano ang sequence niyan, ang unang magpe-present po dyan ay ang House Panel of Prosecutors. Sapagkat sila po ang nag-aakusa at nakasaad yun sa kanilang articles of impeachment ang di umano iba't ibang mga impeachable offenses o kasalanan ni Vice President Sara Duterte.
So they have to prove that in an open impeachment court. At tentatively sa darating yon na July 6. Pero marami na po ang mga binanggit ng defense panel na hindi kanais-nais na gustong gawin po ng prosecution team. Una, nais nilang gamitin ang pandaraya sa batas. Kahit pa na may protection ng bank secrecy law at ng data privacy protection, pipilitin nilang kunwari ay gagalugarin nila ang mga income tax return receipts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa dahil may teorya sila na nagkakamal ng ill-gotten wealth o masamang pinanggagalingan ng mga kayamanan o ng kanilang ari-arian. Na wala silang ebidensya kundi kakalkalin nila doon sa sinasabi nilang BIR income tax receipts. Okay. So hindi ganun kadali gawin yon dahil nga ito ba ay may material na basihan na papayagan na wala silang ebidensya, sila ang naghahanap ng ebidensya pero pipigain nila mula kay Vice President Sara Duterte. Nasasalin naman po lahat ni Sara Duterte sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth kung ano po ang kanilang ari-arian, anong kanilang pagkakautang. O bakit kayo hindi nyo inilalabas ang inyong salin, ang inyong mga income tax return at mga resibo? Bakit kay Vice President lang? So, dyan palang questionably na yan, mga kababayan, kung papayagan ba na gagamitin ang mga binaluktot na bank secrecy law na pilit nilang iniikutan at iba pang mga transaksyon na hindi tamang sinunod nung nagkaroon ng fishing expedition sa House of Representatives patungkol po dito sa paglabag sa tinatawag na Anti-Money Laundering Act, kung saan mali at mga palpak na datos ang nais nilang i-attribute kay Vice President Sara Duterte. So abangan po natin kung papaano ikondukta ang naturang mga binabaluktot na approaches ng prosecuting team laban kay Vice President Sara Duterte sakaling magsisimula po ang trial. And then ang isa pa dyan, mayroon silang sinasabi na under the rules of the Senate, pinapayagan po ang pagpapalabas ng tinatawag na mga surprise witnesses. Ngayon, alam natin na itutulak nila muli ang katarantaduhan at kalokohan na mga pahayag ng scripted at tauhan ni Dilima at ni Trillanes na si Ramil Madriaga. Kung ito ba ay mapapayagan sa Senate Impeachment Court, abangan natin. Marami pa daw silang mga secret or surprise witnesses. So, kung anong rules ng Senate dito, ng Impeachment Court, ay aabangan natin kasi mayroon ng previous dyan na ruling sa Senate Rules on the Impeachment Court na both sides, ang prosecution at ang defense team, can request the Impeachment Court na paaprubahan ang surprise witnesses kahit na hindi sila initially na-identify during the pre-trial. So, tingnan natin, abangan natin ito kung sino ang mga surprise witnesses. Pero malamang included dyan si Trillanes. Mga bata-bata nila yan eh. Sila Matibag. O, sino pa? Itong si Madriaga. At malamang naghahanap pa sila ng magbibigay laman o corroboration doon sa kasinungalingang sumabog sa kanyang sariling mukha nang ipinresenta si Madriaga sa House Committee on Justice. Abangan natin kung hanggat saan po ang mga surprise witnesses na to na inihahanda nila Marcos at nila Romualdez. Pero isa pong sigurado natin na wala silang bilang ngayon ng numero ng 16. Unless mapipiga nila ang magkapatid na Villar pero 15 pa rin sila. So 16 talaga. So kung ipilit nila na below 16, i-convict nila si Sara Duterte, well, that can be another constitutional challenge that will prevent the Senate from making conclusive decision na implementable dahil i-challenge ito sa Korte Suprema. Malamang, kaya yung kanilang information operations, yung psychological warfare operations nila,
na kinokondisyon ng taong bayan na makokonvict si Sara Duterte, nilalabag nila ang tinatawag na constitutional mandate of the reference of 2/3 to all of the senators. Hindi po ito palalagpasin simple lang ng mamamayan. Nakabantay po ang taong bayan hinggil dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-like, pag-share, pag-promote ng videos natin at ng ating channel sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin yan sa inyo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, ito po si Ka Eric. Bye for now. Mabuhay!